itong term na Elohino Yahweh, yung Elohino, plural form, singular form? Singular form lang yan. Tumutukoy sa Yahweh Elohim. Okay. Maraming salamat sa pag-kumpirma na is singular form siya. Babasahin ko, kapatid, ang pahayag dito na itong Elohino or Elohim, ang sabi ng mga scholar is plural of Eloah. Ano ang singular ng Elohim? Eloah or hindi? Ang singular ng Elohim base sa context Eloah, but it does not mean na kapag sinabing Elohim, 3 persons yun. Ikaw na mismo may sabi, hindi mo matukoy sino ang nagsasalita dyan. Kapag sinabing Yahweh Elohim, ako natutoy ko. Kasi yung kausap ni Moises, yun din yung nagpakilala sa mga Hudyo. Na sinabi yun, ako. Okay. So ngayon, sangayon ka na itong Elohino or Elohim is plural, hindi singular. Ayon sa sinangayunan mo na ang Elohim is plural of Eloah. So ito, hindi kasi Eloah ang ginamit dito, Elohim, so ito ay plural. Sangayon ka na ngayon na hindi ito singular, kundi plural. Yes. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Okay, so muli, magandang gabi sa lahat, no? Ilan ba talaga ang persona ng Diyos? 3 o 1? So ang conclusion ko po ay hindi nakabase sa aking sariling unawa. Ito ay magbabase mismo doon sa mga tao, mga propeta o apostol o mga tao involved doon sa Biblia na may isang persona lamang na Diyos, na patunay na ang Diyos ay may isang persona lamang na umiiral. So magsimula tayo doon sa Old Testament, no? Itong Yahweh doon sa burning bush na kausap ni Moises. Sabi dito sa Exodus 3, verse 14 to 15, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. So habang nakikipag-usap si Moises sa Yahweh, ilang persona ba ang napagtantuhan niya? 3 o 1? So syempre, 1 lang. Base doon sa definition ng persona. Kasi imposible naman na magsabay-sabay sila magsasalita. Plurality of persons kasi yung turo ng iba. So, ang tanong ngayon, may mababasa ba tayong nakasulat sa Biblia na nakausap ni Moises simultaneously, sabay-sabay, yung 3 persona? Wala. So baka sasabihin kanina, sasabihin ni Brother John Ray na wala siyang tutol doon sa tagpo ni Moises. Dahil naniniwala naman daw siya na isang Diyos yung kausap ni Moises, God in Trinity. So kung ganun pala, ilang persona ba itong kausap ng mga Hudyo pagdating sa New Testament na nagpakilalang ako nga? John 8:58. Alangan naman 3 ito. So si Jesus Christ po ito, mga kapatid. Alangan naman second person yun. Ang biblical na 2 persona. God was manifest in the flesh. Tapos pagdating sa NT, 2 persona na lang. So ngayon, pasimula pa lang yan. Ito, magbibigay ako ng 2 pundasyon na dapat, kasi double affirmative kami dito sa rebuttal mamaya. Dapat gibain ni Brother John Ray o ni Brother Yesomar, no? Number 1, Yahweh is called Father.
Wala kang mababasa sa Old Testament na ang Yahweh tinawag na God the Son o God the Holy Spirit. So number 2 na pundasyon, Yahweh is all alone. So yung alone, hindi yun plurality of person. Yahweh is called Father. Sisitas ako ng talata. Isaiah 64 verse 8. Sabi dito, Yahweh, thou art our Father. O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kinumpirma ni Propeta Isaiah. O ito pa, 63. Isaiah 63 verse 16. Lord Yahweh, thou art our Father, our Redeemer. O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos. Mula sa walang pasimula, siya mong pangalan. O, kinumpirma din ni Propeta Isaiah. O, unang kronika, 29 BGs. God of Israel, our Father, Yahweh, everlasting to everlasting. Sabi ni Brother John Ray, hindi niya matukoy kung sino ang nagsasalita kapag Yahweh ang nagsasalita. Ngayon, tinukoy ng mga propeta. Anong tawag? Father, Ama. So, nagpakilala dito na Yahweh, our Father? Si King David ho ito, mga kaibigan, sa unang kronika 29 BGs. Yun ang pirma ni Haring David. O ngayon, Deuteronomy 32 verse 6, Moses recognized Lord Yahweh as the Father. Pakibasa na lang sa verse 6. So sabi ng Propeta Isaiah, Haring David, Moses, ng Yahweh, Lord ay kinikilala nilang Father. Ang tanong, ilang persona ba yun? 3 o 1? Pag sinabing Ama, kung pagtatagpo natin doon sa 3 person, ang Ama nila, first person, isang persona lang yun. So ngayon, ilang persona ba yung pinapakilala ni Isaiah, David at Moises? 1. Anong tawag na sa Yahweh? Ama. So yung tetragrammaton na Lord, kinakamit lang sa Father. So ilang persona ba yun? Siyempre, 1 lang. So kailangan i-reconcile ni Brother John Ray, kailangan malaman niya, kailangan matukoy niya kung sinong kapag nagsasalita ang Yahweh, God the Son ba yun? Hindi lang 3 person kasi kapag sinabing 3 person, wala namang nakasulat na 3 yung plurality of God yun eh. So, dito na tayo sa ikalawang pundasyon. Yahweh, which is anong tukoy kanina? Father. Yahweh is all alone. Sisitas na naman ako. So, si Moises magpapatunay, di ba kanina kinikilala ni Moises na ang Yahweh ay ang Father base sa Deuteronomy 32 verse 6. Sinitas ko kanina. Ngayon, basahin nyo doon sa versikulo 12. So, Lord Yahweh alone. With Him, there's no strange God with Him. So, alone refers to Yahweh Father. So, alone. So, pag sinabing alone, plurality of persons ba yun? No. So, Psalms 83 verse 18, that may know you, whose name alone is Jehovah. So, Psalms 86 verse 10, for thou art great, thus wondrous things, thou art God alone. Sino ba ang sumulat? Halos lahat sa Book of Psalms, King David. Anong pakilala niya sa Yahweh? Father. So, Nehemiah 9:6, even though art Lord alone has made heaven and heaven of heavens. So, ito pa, Isaiah 37 verse 16, Lord Almighty, the God of Israel, enthroned between cherubim, you alone are God over all the kingdom of the earth. You have made heaven and earth alone. Ngayon, sino yung alone? Sino nga yung alone? Yahweh. Anong tawag sa Yahweh? Father. So, Isaiah 42 verse 24, thus said the Lord, thy Redeemer, and He that formed thee from the womb, that Lord maketh all things, and that stretched forth heavens alone. So, ano nga ang pakikilala sa Yahweh? Father. Ano ang topic natin? Ang Diyos ba 3 persona o 1 lang? So, isang persona yun. Obviously. So, patungkol sa Yahweh, I am alone. Tapos, paano?
yan mapapaliwanag ng ating kausap, no? Ang biblical facts patungkol sa Yahweh na alone ay Father lang, walang kasama. So magbigay siya ng talata na more than one persons na kausap ng mga propeta sabay-sabay. So dapat magbigay siya yan mamaya sa battle. So yan, dalawang pundasyon ko yan. Ang dami kong talatang sinitas, dalawang pundasyon ko. Anong unang pundasyon ko? Lord Yahweh refers to Father. Yung Father ni Yahweh, ikalawang pundasyon, ano yun? Yung Lord Yahweh, alone. Kapag alone, may kasama ba? Wala. Ilang persona ba yun? Isang persona yun. Anong topic natin? Ang Diyos ba at tatlong persona o isang persona? Pag sinabing alone, the Father, iisang persona lang. Correct? So ito pa. So alone, di ba kanina si Moises na nagsasaad na ang Yahweh na yun ay tinatawag niya na Ama doon sa Deuteronomy 32 verse 6. At siya rin ang nagkumpirma pagdating sa verse 12 na ang Yahweh na Ama ay mag-isa, alone. So isang persona lang talaga ng Diyos. Sino ba ang magpapatunay? Sino ba ang nagpapatunay dito? Hindi ako, kasi ako nagbabasa ako yung mga propeta. So di ba doon sa burning bush, ang isang persona na yun ay I am that I am. Now, pagdating sa NT, nahayag sa laman ang Diyos, 1 Timothy 3:16. Nasaan na ba yung I am, mga kapatid? Ayun, nagkatawang tao, kausap ng mga Hudyo. John 8:58. Before Abraham was, I am. Hindi yan basta. Last 1 minute. That is singular personal pronoun. I am. Nagre-refer sa kanyang sarili. Huwag natin sabihin na tatlong persona yun. So si Moises din ang nagsumulat ng Deuteronomy, particular doon sa Shema. So, hear, O Israel, O Lord is one Lord. Our Lord God is one Lord. So, that is one personal God. Walang plurality of persons dyan. Kasi, alam natin pagdating sa NT, kinote ulit ni Jesus Christ. Mark 12 verse 29. Base sa konteksto, the Lord our God is one Lord. Take note, one Lord. Sino yung kinikilalang one Lord ni Pablo sa New Testament? Si Jesus Christ. Ephesians 4:5. 1 Corinthians 8:6. O ilang persona ba yung one Lord ni Pablo? Base, i-connect natin sa Mark 12:29. Iisang persona. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stand ng ating second speaker. Dako tayo sa first cross ng ating first speaker. Brother Yesumar, your time start now, 7 minutes. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So, dito na lang muna siguro ako sa dalawang pundasyon mo. Yahweh is called Father. At ang pangalawa is Yahweh is all alone. So, pag sinabing Yahweh kapatid, tumutukoy sa persona o sa pangalan? Lahat attributes of God, kasi one singular personal being God exists in one siyempre personal being. Kapag sinabing all alone, hindi mo pwedeng i-divide yan into three. Objection mo na Mr. Moderator. At time stop mo na. Hindi ko nag-get yung sagot kasi ang question ko kasi ang unang pundasyon niya, Yahweh is called Father. So pag sinabing Yahweh, pumapatungkol ba ito sa persona or sa pangalan ayon sa Bible? Okay, Brother Ron, meron ka bang counter objection doon? Okay, sa categorical pala yun, no? Sige, sasagot ako. Siyempre, okay, kasi sa context ng Biblia, pumapatungo sa pangalan. Okay. Proceed. 20 seconds. Sige. Okay, maraming salamat. Pangalan pala. Okay, ang next question ko kasi ginamit mo yung term na Yahweh. So, itong Deuteronomy 4:6, ginamit mo ito kaganina. Itong term na Elohino Yahweh, yung Elohino, plural form, singular form? Singular form lang yan, tumutukoy sa Yahweh Elohim. At isang personal being ng Diyos na hindi na nadi-divide sa tatlong persona. Kasi pagdating dun sa Mark 12 verse 29, kinumpirma, the Lord our God is next one question. Lord, yung one. Okay, maraming salamat sa pag-kumpirma na is singular form siya. Babasahin ko kapatid ang pahayag dito na itong
Elohino or Elohim, ang sabi ng mga scholar is plural of Ilwa. Ano ang singular ng Elohim? Ilwa or hindi? Ang singular ng Elohim base sa context Eloah, but it does not mean na kapag sinabing Elohim, 3 persons yun. Ikaw na mismo may sabi, hindi mo matukoy sino ang nagsasalita dyan. Kapag sinabing Yahweh Elohim, ako natukoy ko. Kasi yung kausap ni Moises, yun din yung nagpakilala sa mga Hudyo. Na sinabing ako. Okay. So ngayon, sangayon ka na itong Elohino or Elohim is plural, hindi singular. Ayon sa sinangayunan mo na ang Elohim is plural of Ilwa. So ito, hindi kasi Ilwa ang ginamit dito, Elohim, so ito ay plural. Sangayon ka na ngayon na hindi ito singular, kundi plural. Yes, but does not mean na ito ay tumutukoy doon sa aral mo na plurality of persons. Kasi base doon sa Mark 12:29, kinote ulit mismo ni Jesus Christ, yung one Lord, kinote ni Pablo, sino ba yung one Lord na? Si Jesus Christ. Alangan naman si Jesus Christ, 3 person yun. Next question. Maraming salamat sa pag-affirm na plural yung Elohim na Yahweh. Ngayon dito sa Genesis 1:26, tanong ko sa iyo kapatid. Genesis 1:26. And God said, let us. Yun bang us personal pronoun or hindi? Okay, next question lang please. Hindi ko inilatag yan. Okay, next question. Binanggit niya ito kanina, Mr. Moderator? Ang Genesis. Kahit na bro, pag sinabi talaga niya na hindi ko nilatag yan, either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling siya, ipapa-next question ko yan lagi. Okay, sige, dito na lang ako sa, ginamit mo yung Exodo 3:1-6 na yung anghel nagpakita ka Moises sa burning bush. Sino yung Yahweh na nagpakita doon? Of course, ang one personal God being na nagpakilala sa mga Hudyo, si Jesus Christ yun. So one personal God yun, one person na nagpakilala doon sa New Testament. Kasi kapag sinabing I am, hindi lang yan titulo, kundi singular personal pronoun na tumutukoy sa kanyang sarili, mag-isa lang. At si Moises ang involved doon, ang tawag ni Moises sa Yahweh, Father. Wala kang mababasa. So, ibig mong sabihin, sa Old Testament pala, mayroon ng ama, mayroon na ring anak na umiiral. No, walang umiiral na anak kasi nga, base sa presentation ko kanina, the Lord, our God, I think 4 na bersikulo yon kinumpirma ni Isaiah, David, Moises na ang Yahweh ay Father. Discussion. Yes, clarification lang brother Ron kasi sabi mo kasi yung pangalan na Yahweh sa Genesis 3 tumutukoy kay Kristo. Tapos sinabi mo walang umiiral na anak. Pwede mo bang i-clarify bro paano nangyari na hindi pa ako tapos magtanong. Wait lang bro. Okay. Kasi sige, ang sinabi mo kasi ngayon na si Kristo yung anghel na nagpakita. Dati tinanong kita, umiiral na pala ang dalawang persona sa Old Testament. Sabi mo, hindi. Ang Yahweh, ang Ama lang. So, paano mo i-reconcile yung magkakontrahan mong sagot na si Yahweh yung anghel na nagpakita, pero yun yung Ama? Paano mo yung i-reconcile lang kapatid? Pa-reconcile mo nga. Actually, wala kong kailangan i-reconcile kasi itong kausap mo, oneness. Ngayon, ang Jesus Christ sa New Testament, siya ay Father. Objection, Mr. Moderator? Time stop muna. Okay, objection ng nandun ating tayo sa speaker. Exodo 3 kasi in-affirm niya na si Kristo yon. Tapos tinanong ko, umiiral na pala si Kristo noon. Sabi niya, hindi. Kasi ang Ama lang. Yan ang ano niya. Wait lang bro ha. Oh, ito yung ang objection ko, Mr. Moderator, nagkakontrahan kasi yung sagot niya. Tapos sabihin niya ngayon, sa New Testament daw, si Jesus is the Father. Okay. Hindi naman yung tanong ko eh. Yung oo. So I think ang objection mo yung doon sa pagtatanong mo. I-reconcile niya muna, Mr. Moderator, kung umiiral na labas talaga si Kristo sa Old Testament o yung Ama lang. Oo. Okay na yan. So again, inulit mo lang yung tanong mo dito plus merong emphasis. Brother Ron, meron ka bang counter objection doon? Brother siya. Kaya nga,
tumatagpo kami sa gitna kasi ang kausap niya oneness, siya Trinity. Ngayon, Okay. siya ang nagko-conclude na may dalawang persona yun. Ang sa akin, ang persona ng Father at si Jesus Christ ay isang Okay, lang. okay. Okay, so ganito bro, na-explain ka naman. So sa tanong kasi na i-reconcile mo, naghahanap kasi yan ng pagpapaliwanag, Brother Yesomar. Tapos either para kasi sa'yo tama or mali yung pagpapaliwanag niya. Sa moderator, laging valid answer yan ha. So Brother Ron, again bro, 20 seconds yung pagsagot. Paano mo daw i-reconcile yun? Proceed bro. Wala akong i-reconcile kasi yung mga sinasagot ko, wala namang problema doon kasi ako po ay isang oneness. So, iisang persona lang ng Diyos ang umiiral sa Old Testament pagdating sa New Testament. Kaya nga, in-emphasize ko kanina sa presentation, yung Yahweh sa burning bush na nagpakilalang I Next question. Okay, next question. Okay. That's 1 minute. Okay. Kasi hindi kasi ako pwede magtanong ng hindi mo binanggit. So dito na lang ako sa Exodo. Okay, premise ko muna, Exodo 23:20 para makita natin kung single person lang ba talaga ang Diyos na umiiral sa Old Testament. Since binanggit mo na rin ang anghel na nagpakita kay Moises, ito ang ating mababasa sa 23:20 kapatid. Narito, aking isinusugo. Sino yung aking? Okay, hindi ko po nilatag yan. Actually, gusto kong sagutin pero next question lang. Next question yan, automatic. Pag sinabi niya. Sige, direktahin ko na lang. Pagbasa, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. Ang question ko, sa'yo, iisa ang persona ang umiiral. Pero sa Exodo, account of Exodo, kasi ginamit mong Exodo eh. So, hindi ito out of topic. Ginamit mong Exodo para patunayan mo na isa lang ang Diyos na umiiral dito. May nagsugo sa anghel. Iba ang sinugo, iba yung anghel. So, malinaw dito. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live dito sa Russia TV mga kapatid. Shoutout kay Jeko, pa-shoutout daw. God bless you, Sir Ron. Shoutout din kay Yam Montejo. Good evening bro Russia. God bless. At kay Yam Grace Barrios. Good luck daw sa mga Warriors. Kay Jeng Jeng, God bless sa'yo, Brother Junri. Good evening again, Bro Rash. Shoutout din kay Rods Edoria. God bless, Bro Junri. At sa lahat ng kapuntos. Shoutout din kay Iggy Boy, Kila, at Bro Yesomar tayo dito. Shoutout din kay Jared Almazora. Kumbati, Bro Junri. Go, go, go. Lucas 21:15. Shoutout din kay Delgado Jeff. Good evening, everyone. Kay Jujet Roselosa. Shoutout din kay Stephen Dalman, kumbat na bro Junre. Kumbate, ayan. Shoutout mga kapatid kay Arwin Fuentes Mariano, Yahweh is Adonai. Shoutout din kay Grace Barrios, mahina si negative, di kayang ipitin ang affirmative based sa mga sagot. Shoutout din kay Arwin Fuentes Mariano, Genesis 1:1, Adam ang spirito ng Diyos sa Proverbs 8 verse 22. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta. Yesomar, dapat may bigay ka ng ebidensya na ang mga Hudyo ay naniniwala sa Trinity. Shoutout din kay Boyet Bene. Ewan sa pinagsasabi mo, speaker. Mga batayan mo yan mo sa isang kapanahunan yan eh. Shoutout din kay Ray Pinyol. God bless bro John Ray. At kay Erwin B. Rack says, the existence ng one God in three distinct persons sa Biblia ay napakalinaw. If you read Isaiah 48 verse 12 and 13, 15 to 16. Shoutout din kay Michael De La Bahan. Tapos na ang laban sa presentation pa lang ni Brother Ron Fernando. Shoutout mga kapatid kay Jeff T. Orieta. Pastor Ron, pwede pa kita makadebate? Patutunayan ko na iba ang persona na ang Diyos Ama at iba din ang persona ni Jesus. Shoutout din kay Freddy Mendoza Cabrardo. Yari si Pastor, hahaha. Car bag, sauce in hand.